Hello. Cute. Mga kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe. RJ Moto TV. RJ Moto TV. Palagi po nating susuportahan ang mga channel nina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at ang idolo ko na si Kalingap Rab. Maraming salamat mga kalingap. Mga ka-RJ, kumusta na po kayong lahat? Pasensya na at medyo naging busy po ako within the last 15 days, kaya ngayon lang ulit makakapag-upload. Anyways, alam ko na alam na niyong lahat na ibinalik ni Mama Melanie si Reyna kay At Roda. Kaya ang bibigyan natin ng reaction ay kung gaano kaya magtatagal si Reyna sa pangangalaga ng Kalingap ulit. Kung pagbabasehan po natin yung mga binigkas ni Mama Melanie kay Kalingap Rab na, dito na muna si Reyna hanggat hindi siya gumagaling. Yan ang sinabi ni Mama Melanie, at dinugtungan pa niya ng isang salita na, back to normal. Yan mga ka-RJ, sa aking pagkakaunawa ay medyo talagang magtatagal si Reyna sa Kalingap at walang kasiguraduhan kung hanggang kailan. Kung naaalala ninyo, na inalagaan ng Kalingap si Reyna ng 3 buwan ay hindi ito lubusang gumaling. Pero, ang laki po ng improvement niya kung ikukumpara noong bago siya napunta sa Kalingap. Ngayon naman ay nakita natin kung ano ang tunay na sitwasyon ng prinsesa. Naawa po ako mga ka-RJ, dahil parang nabura lahat yung naging improvement niya. Parang bumalik na ulit siya sa dati na, nagmumura, mainitin ang ulo, at hindi halos sumasagot pag kinakausap. Kaya sa palagay ko ay talagang magtatagal siya sa Kalingap this time. Ang kagandahan lang sa ngayon ay mismong mama na niya ang nagdala kay Reyna, kaya hindi na maaaring makialam si Lolo sa kung anumang desisyon o napag-usapan ni na Kalingap Rab at Mama Melanie. Dati akala ng lahat ay walang pakialam si Mama Melanie kay Reyna dahil hindi man lang ito dumadalaw. Yun pala mga ka-RJ, panatag ang loob ni Mama Melanie sa pangangalaga ng Kalingap kay Reyna, at isa pa, ito ay nagbubuntis nung mga panahon na yun hanggang nakapanganak. Ngayon ay naiintindihan na po nating lahat ang mga kadahilanan. Ang isa pang nawala kay Reyna ay hindi na siya kumakanta ng gospel song at hindi na rin ito nakakapagsimba tulad ng dati. Lahat ng mga nabago kay Reyna ay muling paghihirapan ng Kalingap para muli siyang maibalik sa mabuting kalagayan. Kung mapapansin nyo, litong-lito na rin si Reyna sa mga nangyayari sa kanya. Sayang nga lang dahil naniwala si Lolo sa mga tao na sulsol. Pero, subukan din nating intindihin si Lolo Nestor, dahil ang totoong may pakana ng lahat ay yung hipag ni Lolo Nestor na nakatira sa likod ng bahay nila. Siya ang ibinulgar ni Mama Melanie na nakikipagkutsaba sa mga tinatawag na wakwak. Mabuti na lang at natimbrihan ng mama ni Reyna ang plano nila na itakas si Reyna at dadalhin dito sa Manila para ipagamot sa albularyo. Kagaya ng sabi ni Mama Melanie na bakit dadalhin sa Maynila, marami namang albularyo sa lugar nila. Pero ang pinakamalaking ipinag-aalala ni Mama Melanie ay, baka pabayaan lang din ng mga wakwak si Reyna kapag hindi na nila ito mapakinabangan. Mas panatag nga daw siya sa Kalingap dahil alam niya na hinding-hindi papabayaan si Reyna gaano man nila ito katagal alagaan at ipapagamot sa doktor. Alam ni Mama Melanie ang tama at mali kaya siya kumilos kaagad dahil nakahanda na ang mga wakwak para itakas si Reyna. Yan mga ka-RJ, alam ko na masaya kayo ngayon dahil nababasa ko ang lahat ng mga comment niyo na gusto niyong sa Kalingap ipaalaga si Reyna. At nangyari na po ang kagustuhan nating lahat, kaya pasalamatan natin ang mama ni Reyna, ganun din ang Team Kalingap, dahil naisalba si Reyna sa kuko ng mga wakwak. Hanggang sa muli mga ka-RJ, at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Nakakausap? Nagtatawag. Sinong nakakausap? Yung nasa likod. Hindi naman si Lolo Nestor? Hindi. Yung mga Hindi nasa yun. likod? Lagi ang ano niya. Pero ikaw po, ayaw niyo po? Ayoko. Sabi ko, magsabi mo sana, yung mga tumatawag sana sa inyo man lang,
nagsasabi kay Rab. At yun naman bagang unang nag-ano doon kay Rina kako. At sana kako, nagsabi man lang tumatawag sa inyo, "Uy, Kuya Rab, baka naman po pwedeng hiramin ko muna si Rina. At pagamot ko sa Maynila." Sana ganun, hindi yung nakakahiya naman baga Kuya Rab na ano, ibabypass na ganun. Kuya Rab ha, Ate Dolores Reyes. habang hindi pa magaling si Rina, dito na Okay, muna. Ha? Opo. Back to normal. May usap na nga ay. Naanaw ko may usap na nasa sasakyan. Alas 10 daw yata ng gabi ang alis o bukas. Kaya magkakaano ko. Nahawag na yun. Kaya pala, ganun. parang may nagchat na itatakas daw, ganun? Ayun, may tumatawag nga. Tinawag pa nga si tatay. Bago si tatay kausapin, dun muna sa isa. Opo. Tapos tatawagin si tatay. Di ko man lang pinagkikwentuhan. Kaya yun. Ibig sabihin, si tatay walang cellphone. Wala po Hindi siya yung kausap. Hindi. Sino Walang kausap? cellphone si Yung- tatay. Yung nasa likod. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.